don't forget to subscribe to my YouTube channel and on the bell para na-notify kayo kapag may bagong upload. Also, like and follow my Facebook page, links in the description. And tulungan niyo din po sana kung ma-reach ko yung aking goal na magkaroon ng 2,250 subscribers. So ngayon po meron na akong 1,280 subscribers at sana po ma-reach ko din yung goal na 4,000 watch hours. So sa ngayon naman po ay meron akong 442 watch hours. So, see you. Hello guys, welcome back sa ating channel. So, may request ulit sa atin ngayon si Shaynene Vlog. So, ito ituturo ko sa inyo. Ano nga ba mag-insert, magdagdag, or mag-install ng hard disk para sa ating desktop computer? At ano nga ba yung mga kailangan natin para magawa natin ito? Mapapanood nyo po sa video na ito. At kung may mga katanungan pa kayo, so drop your comment lang po at yun po yung ating gagawin. So, para sa inyo ito. Nakakatuwa dahil sa ganitong paraan, yung mga ginagawa ko is nakakatulong pala para sa ibang tao. May mga gusto kayong pagawa, so drop your comment na at yun yung ating ipa-priority na gawin. So para po lang sa inyo yun. Sana po mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel and like and follow nyo ako sa aking Facebook page. Sa description lamang po. So sa umpisa, ang kailangan natin ay SATA data cable. So ito yung SATA data cable. So tuturo ko sa inyo kung paano ito gamitin. At saka ito naman yung tinatawag na SATA power cable. Kung walang SATA power cable, yung inyong power supply, so ito yung kailangan nyo para magkameron ng extension. So papakita ko muna sa inyo yung ating system unit. So ito yung ating hard disk. Ayan. So wala pa siyang mga cable. And then ito yung ating power supply, yan, nasa taas, yan. And then ito yung naman yung mga cable niya na i-insert natin. So check muna natin kung may SATA power cable ito. So yan, may power cable. So hindi na natin to kailangan. Pero ituturo ko pa rin sa inyo kung paano ito gamitin. So first, itong SATA power cable natin, i-insert natin dito sa ating hard disk. So dito. And then, kung wala naman kayong SATA power cable ang inyong power supply, so ito yung gagamitin nyo. So ituturo ko naman sa inyo kung paano ito i-insert. So, ganito yan. Dito sa power supply cable natin, so meron yung mga 4-pin power cable dito. Etong power cable natin na extension, so i-insert nyo yan dito. Ayan. So, hanapin nyo lang yung match. Kung makikita nyo, meron itong ditong bilog dito sa pinakababa. Ayan. And then, flat lang, straight line lang dito sa taas. So, dapat ganun din yung pag-insert nyo dito. So, ayan, no. So, ganito dapat. Ayan. And then, ipepress nyo yan dito na mahigpit. Dito. Press nyo yan na mahigpit. And then, saka nyo ipupush yung dalawang side hanggang sa mag-insert na yung ating extension. So, ayan. Ganyan. Ayan. So, okay na. And then, ito yung ilalagay natin dito sa hard disk. So, kunwari, wala ito. Ito yung ipapalit nyo dito. Ayan. So, ganon. And then, ito naman, itong ating SATA data cable, ito yan. Ang pag-insert nyan, ini-insert po yan dito. Ito, ayan. So, dito, papakita ko sa inyo yan. Hanapin nyo yan na match yung dulo nitong ating data cable. So, may pin po yan dito, ayan. Then, makikita nyo, meron ditong, wait lang. Ayan, meron ditong parang pinakaguhit. So, hanapin nyo yung may guhit din dito sa pag-insertan. So, para match yung pag-insert nyo. So, ayan. Okay siya, sakto. So, tama yung pag-insert ko. And then, itong kabilang dulo. Yan, ito namang isa. Ganon din. So, dapat match din. Ayan. So, kita nyo. Ayan. Tuloy namin natin. Ayan. So, dito, ayan, nandun yung para pinaka, ano niya, edge niya, ayan. Iba yung dulo, and then, ito dapat, ganun din, ayan. So, i-insert na natin.
Ayan. So, ganun lang yung tamang pag-insert. And then, bubuhayin natin yung system unit para makita natin kung nababasa ba yung ating hard disk. Try na natin buhayin. So, ayan, umaandar na. So, ayan, okay na yung ating system unit. Binabasa yung ating hard disk. And then, next ko na may tuturo sa inyo ay, for example, magdadagdag kayo ng hard disk. So, itong hard disk na ito, i-install natin. So, syempre, mga kailangan pa rin natin. So, ganito din. SATA data cable at saka power cable. So, may isa pa naman tayong extra SATA power cable. So, magagamit natin ito. So, patayin muna natin ang ating computer. Kasi dadagdagan na natin ngayon. So, kuhanin muna natin yung ating SATA data cable na extension. So, ibabalik muna natin tong default na SATA power cable na nakakonect sa power supply. Ayan. So, meron kasi siyang isang SATA power cable. So, ibabalik muna natin dito sa hard disk. And then yan. So, bago natin i-install tong ating hard disk or bago tayo magdagdag, kunwari, magdadagdag kayo ng hard disk. So, ang tanong nyo, ano yung kailangan natin para ma-install to, di ba? So, syempre, mag-insert tayo para dito. Ayan. Ito yung kailangan nating i-insert papunta dito. Ngayon, wala tayong cable. So, ang kailangan yung cable is SATA data cable at saka SATA power cable na extension po ang tawag dito. Ayan. So, ilalagay natin yan dito. So, yan. Install na natin. So, ulitin natin. So, higpitan lang natin yung hahawak dito. Ayan. Kasi napupush kasi ito. So, napupush ito. Kaya dapat mahigpit dito. And then, ayan. Insert natin dito. So, ang pag-insert po nito, hindi yung basta lang pinupush. So, dapat papakiramdaman nyo din kung tama ba yung insert ng mga pin. Ayan, yung mga pin na ito, papunta dito sa kabila. Kasi, masisira yung pin. So, ayan, pag sure na kayo na parang ramdam nyo ay tama ng lahat, saka nyo i-push ng mahigpit. Ayan. Saka nyo i-push ng sobra. Ayan. Okay na, and then, so, pwedeng install muna natin dito. Ayan. Kahit nasa labas lang muna yung ating hard disk kasi itetest pa naman natin kung mababasa o hindi. So, kapag nabasa na to, may tuturo pa ako sa inyo mamaya. Then, insert na natin yung SATA power cable at saka data cable. And then, itong dulo ng data cable. So, i-insert natin dito sa motherboard na para sa mga SATA cable lang. Ayan. Hahanapin nyo lang yung kagaya nito ng saksakan. Yun yung saksakan, yun yung kagaya yan. So, okay na. And then, try natin buhayin. So, mamaya may tuturo pa ako sa inyo kasi baka magkameron ng conflict. So, yung iba kasi nagkakameron ng conflict. So, yun yung hindi binabasa yung hard disk. May ginagawa doon. So, yung BIOS, pinapaltan or yung boot menu. So, parang doon naman sa tutorial na yun, siguro ihiwalayin na lang natin or isusunod na lang natin dito. Ang mahalaga muna is mapara natin yung ating in-add na hard disk. At saka, yung ating system unit, so iba-iba po sila ng hitsura lamang pero yung saksakan, so parehas din. Doon lang din sa motherboard na yun na pang SATA, and then yung dito sa SATA power cable extension, parehas lang yan. And then yung sa power supply natin, itong default, so yan lang po yan sadya. So magkakaiba lang ng hitsura sila, pero parehas naman yung pinagsasaksakan. Tsaka ang tawag po sa ating hard disk ay SATA hard disk, okay? So, para dun sa mga bago at sa hindi pa mga marunong at nakakaalam. So, ayan. Na-read naman yung hard disk natin na may operating system.
So papakita ko sa inyo na nag-add yung ating ilang gigabyte ba ito. So 500 gigabyte. Ayan, makikita nyo 500 gig. And then nag-i-install na yung ating driver. Ayan. So ganyan yung makikita nyo dapat kapag nag-add kayo ng hard disk. Then kapag ganitong naghahang, so hayaan nyo lang muna kasi nag-i-install pa yung mga hardware na bago pa lamang. And then kailangan natin sigurong i-restart kapag naghang pa rin. So ayan, okay na, hindi na siya naghahang. So check na natin. Punta tayo sa Start, Computer. Ayan yan, okay na. So naragdagan na yung hard disk natin, ayan. So, dalawa na yan. Okay, and then, yung isa pang paraan para ma-check natin yung ating hard disk. So, punta tayo sa Start. And then, right-click natin tong computer. And then, punta tayo sa Manage. Oops, teka lang. Parang iba yung OS na na-read. So, yan ang mahirap pagka ganito. So, dalawa yung operating system ng hard disk ko. So, tigisa pala sila. Yung isa yung nabasa. Pero at least nakita ko naman yung kung paano mag-install ng hard disk. And then para dun sa BIOS or settings, so siguro panibagong video na lang yon. Kung nalilito kayo, mag-message na lang kayo sa akin kasi yun yung sinasabi kong baka maging conflict. So ayun nga, naging conflict sa akin. So nung madagdagan ko ng hard disk, ang binasang hard disk is ito. Hindi yung default na iniload natin kanina. So kung makikita nyo yan, iba na yung Windows natin. So Windows, 7 lang yung profile. Kanina, iba yung wallpaper. So, yan. At least napakita ko naman yung kung paano mag-install ng hard disk. Ayan. So, yung pagpapalit, kung alin yung magra-run operating system, so, ituturo ko na lang sa panibagong video. So, sana may natutunan kayo dito sa aking video. So, please subscribe para sa mga hindi pa nagsusubscribe. At saka like and follow my Facebook page. So, see you on my next video. Na nakita nyo naman kung paano tayo nag-insert, nagdagdag at kung paano natin install yung ating hard disk. So, siguro sa panibagong video, ituturo ko naman sa inyo yung para sa BIOS kung paano ba palitan yon, kung paano iset yung ating hard disk kasi yun yung nakikita kong conflict para dun sa iba. So, kung yung iba hindi nakaranas ng conflict, so basta nagka-problema, PM nyo lang po ako, comment na lang kayo at sasagutin ko po. So, salamat. Thank you for watching. See you on my next video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So, links in the description.